yung mga hindi nakikinig. Eto na, meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin, okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang prioridad natin o ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap, di ba, against sila sa impeachment. Whether si BP Sara o si BBM ang impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto ng... Bulok! Leader daw si BBM or si Sara ma-impeach. Hindi daw yung priority ng INC. Istoryahe, day. Kaya pala nung nangyari nung nakaraan na rally nyo, pinaakyat yung si Mangga, ang bruha na kapatid ni BBM. Para siraan siya, isinama nyo pa yung mga bulldog doon na mga labubo na mga senator ng Duterte. Ginawa nyo yung rally nyo, ginawa nila yaga ng rally ng Duterte. Tigilan mo kami, day. Gagawin mo na mahunghang ang mga Pilipino. Magprangka ka, day. Ano ba gusto mong iparating? Prangka na, wag ka ng daming hanas, madami ka pang introduction. Ang focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng crudo, ng langis, ng gasolina, diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus, more dyan sa impeachment. Oh, yan lumabas na talaga. Na ayaw nyo talaga matuloy ang impeachment. Ganun lang kasimple, ayaw nyo matuloy ang impeachment. Huwag ka na madaming hanas. Prangkaday! Ayaw nyo matuloy ang impeachment, period! Madami ka pang hanas-hanas sa introduction. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment, ay magiging blacklisted na. Kasimpleng pananakot pa. Bakit kailangan ko gumamit ng meron na informant? Prangka na! Yan ang gusto mong sabihin talaga, yan ang gusto mong ipaiwating talaga sa video mo, na gusto mong iparating, na tinatakot mo ang sa HOR at saka mga senator, na pag nagboto sila ng yes kay Sara Duterte na impeachment, ang mangyayari, ma-blacklisted sila. Wow! Ma-blacklisted daw sa INC. Bakit? Ilang percent ba ng INC sa Pilipinas? Ha? Tingnan natin kung ilang percent. Ilang percent ba ang INC? Bakit parang tinatakot nyo yung mga ano dyan? Tinatakot nyo yung mga sa HOR, tsaka yung sa senators. Ilan ba? Tingnan natin, ilang percent. Ang pinakamalaking relihiyon na populasyon na relihiyon, Roman Catholic, 78.8% or mahigit 85 million. Ilan lang ba ang sa English siya? 2.6% lang ang English siya. Ano ginapadayaw mo? Powerful ang INSE? Yes, may bilang sila pero hindi sila ganun kalaki, day. Kaya wag feeling na parang untouchable at feeling high and mighty sila. Gagamitin nyo yung relihiyon para lang matagtakpan at matakasan ni Sara ang kanyang impeachment. Nahiya naman kayo. Wag nyo gamitin ang relihiyon para matakasan ni Sara ang accountability. Sumisigaw kayo, di ba, nung nakaraan na rally, transparency and accountability. Tapos, gagamitin nyo ng relihiyon ng INC, takutin ng HOR at ang senator na ma-blacklisted sila pagka nagboto ng yes. Diin ang hustisya, kate. Prioridad ninyo ay mamumulitika, kesa ang prioridad ninyo ay ang para sa... Hindi yan pamumulitika. Accountability yan. Anong pamumulitika dyan? Ibang klase na kayo mag-isip. Yung accountability ngayon sa isip niya, politika na lang. Eh di wow! Ina nito, babae bayan. na to. So nasa inyo yan, tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Nasa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo yan. Kung gusto nyo hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang Hamonin nyo! Lahat ng sa HOR, lahat ng congressman, lahat ng mga senator, hamonin nyo itong ano ni Kate. Tingnan natin kung mananalo yung sinasabi niya. Hamunin nyo! Kami na nataong bayan nagsasabi sa inyo, hamunin nyo! Mas marami kaming nanonood sa inyo, nagmamasid sa inyo, at gising na ang taong bayan. Hamunin nyo! Kami na taong bayan, kami magsasabi sa inyo, pag hindi kayo nag-yes sa impeachment ni Sara Duterte, tingnan nyo, hindi kayo mananalo sa susunod na eleksyon! Mas marami kami na Pilipino na gusto ng accountability. Mas marami kami na gusto marinig ang katotohanan at makita ang katotohanan. Bakit pilit niyong hinaharang? Ngayon sa lahat ng mga senator, sa lahat ng nasa HOR, lahat ng congressman, hinahamon namin kayo. Subukan nyo lang din na hindi mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte. Subukan nyo lang din. Kala nyo mananalo, kayo mas marami ang Roman Catholic dyan kaysa INC. Mas marami, mas malaki pa nga ang bilang ng mga Islam dyan kaysa INC So anong tinakatakot nyo? Dinadaan lang kayo sa pananakot, dinadaan lang kayo sa blap-blap ng mga to.
Nakakalungkot lang isipin na ginagamit nyo yung Iglesia ni Cristo para matakasan ni Sara Duterte ang kanyang accountability. Tinatakasan niya ang impeachment niya. Bakit takot na takot kayo na matuloy ang impeachment ni Sara? Huwag ka nang madaming hanas, Kati. Tumigil ka na. Oh. Hanggang sa dulo, sabi niya, hanggang daw sa salin lahi daw, iba-blacklist daw. Talaga, sumpa! Sumpa, Kati! Tigilan nyo yung mga Pilipino. Dito palang pinapakita nyo na nag-black voting kayo. Ginagamit nyo yung relihiyon, yung religious group para lang isupport na matakasan ng isang politician ang kanyang pananagutan. Ganun kasimple. At hindi naman lahat ng INC makikinig lahat sa sinasabi nyo. May sariling utak, may sariling isip ang mga tao, Kati. Hindi nyo yan mahahawakan kahit kailan. Hindi naman yan lahat nandyan uto-uto para makinig lang sa kung anong sinasabi ng leader nila. May mga isip yan, and do you think mahahawakan nyo? Bakit ba kayo matatakot sa lahat ng senator, sa lahat na nasa HOR? Bakit kayo matatakot? Kami, mas maraming taong bayan ang nagmamasid sa inyo, nagtitingin sa inyo at nag-aantay kami na ilabas nyo yung katotohanan. Gising na gising po ang taong bayan. Mulat na po ang taong bayan. Kaya huwag kayong matakot. Kami na nagsasabi sa inyo, pag itong impeachment ni Sara, hindi nyo yan tinuloy, tingnan nyo lang. Kayo na boboto na hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte, hindi na kayo mananalo. Sure ako dyan. Sure kami dyan. Kasi marami naman talagang gising na Pilipino eh. Huwag na nating lukuhin ang mga sarili natin. Wag na nating paikot-ikutin pa ang istorya. Prangka nga istorya. Mas marami pong Pilipino ang mulat na po when it comes sa politics. Kaya tumigil kayo dyan. Amin na nagsasabi sa inyo. Look, eto tingnan nyo ang nangyari doon sa Antipolo. Sa lahat na nasa HOR, mga congressman, senator, tingnan nyo ang nangyari sa Antipolo. Duterte inangat doon si Iliaga. Nanalo ba? Sa sobrang ingay nila, nanalo ba sa lokal? Saan yung INC? Bakit hindi nyo napanalo sa lokal si Iliaga? Isa lang po ang ibig sabihin yan. Hindi nyo po mahahawakan yung isip ng tao. Nasa dulo pa rin ng ballpen ang judgment. Ganon lang kasimple, landslide si Akop, di ba? Yan, tandaan nyo yan. Sa lahat ng senator, sa mga congressman, tandaan nyo yan. Kahit gaano pa kadami ang sinasabi nila na INC, mas marami po ang Pilipino na gustong-gusto na ng pagbabago sa bansa. Na walang pagtakpan ng mga politisyan. Na hindi dapat gamitin yung religion mo, hindi gamitin yung paniniwala mo para matakasan ng isang politisyan ang pananagutan. Inan nyo.